ning atong panaghiusap, awit kanta udaygon ta siya uban sa bugustang tugma. Ing atong panaghiusap, awitan ta ug daygon ta siya uban sa bugustang tugma. Ani siya ning atong panaghiusap, awitan ta ug daygon ta siya uban sa bugustang tugma. Binuhat daygon ninyo ang iyang pagkahalantong, dayga ang Ginoo ang nagbuhat sa tanan, dayga ang Ginoo ang tagiya sa tanan, dayga ang Ginoo ang tanang binuhat, dayga ninyo ang iyang pagkahalangdon, dayga ang Ginoo ang nagbuhat sa tanan, dayga ang Ginoo ang nagkaiya sa tanan. Sa ngalan sa mahal sa anak mo sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaag niyo. Maanaaw sab kanimo. Karon mo lesson ang isang ulo ng kapistahan sa pagpasiguro sa Santa Cruz at sa ulo ni Pagkuha, mao nasyonal katititikan sa Diyan. Ang mahal na ikaal sa ulo sa Santos Teresa, mag-iusok ka sa ating mga sana. Kita na nag-agpisa na sa Diyos kung magagaaw sa sana. O ganito may suot na nagalapas sa kuyang sa wala na sa pulok sa buwan o sa wala pagbuwan na kanila ang kaya ako sala, ako sala. Busa na lang yung ang Santa Maria ng Legay sa dalang mga mga santos. O ganito may suot ang inyong iabot sa Diyos na aking kalulan ka kita sa Diyos na magagagahon sa Kanya kung pasayun sa aking mga sana dahil na kita niya nagtong sa kinabuhin tayo. Amen. O Ginoo, Amen.
Kristo, kaluy kami. O Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. O Ginoo, kaluy kami. Himaya sa Diyos dito sa langit. Dahil sa iyang mga tao, dinisayuta, Ginoo, langit ng hari, Diyos Amahan, so tanan nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya, Ginoo Jesu-Kristo, bugtong anak sa Amahan, O Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw ang nagawagtan sa sala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Ikaw ang nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawata ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang widuo, ikaw lamang labing mahalangdon, O Jesu-Kristo, O Jesu-Kristo, Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita, O Diyos, ikaw ikaw ang iyong bukong na nag-iansan sa krus, ang kalmas niyang katawan, igugol ka kami na kailangan ng misteryo sa krus din sa iyuta, mahimong tapos na mudawag sa kalati sa kaluwasan nila sa langit, kiniamong ipangayo, pinaabis ng iyong Jesu Kristo imong anak,
Ngayon halibal mo sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa, gikan sa kasahon sa Numeros. Gikan sa bukid Sahor, na maibay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalata sa Idunia. Apan ang mga tao kapsat pailog, samtang nagpanaw sila, ug nagpagulgol sila bago sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila. Nganong ipatungal suman kani ikan sa Egipto, nga ikan nawan. Imo ba kaming pakamatyo ninhi sa gutom ug sa uhaw? Gipulaan kami niini pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo ipadala kanilang mga bitin nga malala, ug ipamaak ang mga tao, ug daghang mga tao sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanood kang Moises umiingon. Nakasala kami kay nagbagulgol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pag-ampo sa Ginoo nga iyang magtamon ang mga bitin. Busa nag-ampo si Moises alang sa mga tao, ug giingnan si Moises sa Ginoo. Paghimong bitin nga tumbaga, ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukod. Ug ang paakag bitin kung makakita nini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises sa bitin nga tumbaga, ug ibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukod. Ug kun ang paakag bitin mutanaw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ayaw ikalingki ang mga buhat sa Ginoo. Ayaw ikalingki ang mga buhat sa Ginoo. Pamatian ko ang akong pagtulunan. Ipaabong ang iyong mga dugan sa mga ulo sa akong baba. Alihan ko ang baba diha sa sambingan. Ibungat ko ang misteryo sa bisan ipatay niya sila, nangita sila kaniya. Kung namunta na mag-usap, bahid sa Diyos. Nahinutong sila ang Diyos, maong ilang pagod. Ug ang labing langdong Diyos, maong ilang matutubos. Apan nila siyang giulungan sa ilang mga baba, ug gibakakan sa ilang mga dila. Bisan wala nilang mga kasing-kasing, nagpunikan
sumana sa iyang pagkamagaling ko. Iyang ipasay ng ilang sala o wala sila naglaga. Sa kadaghan, iyang ibang iyang o wala iyalinga ang iyang kamumo. Ayaw inalipin ang mga bukal sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Angay patulan ninyo ang una-una ng patulan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinabiyang kayo sa Dios. Apan wala siya ang una-una pagpakigtuong sa Dios pinaagi sa puso, kundi sa iyang kamalingong kabubuton iya kinibiyaan. O gisulog niya ginaiya sa usa ka sulubon. Natawo siya sa mga kanato o nakita siya ingon nga tao. Nagpaubos siya o nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod dinhi gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Usa mangluhod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit, sa yuta o sa ilalong sa yuta, sa pagpasinungog sa ngalan ni Jesus. O ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog-palihog alang sa Santos na Ebanghelyo. Hallelujah, hallelujah. Berjuang hallelujah. Ang Ginoo manalangin ninyo. Maana ang sabkanimo. Papasagitan sa Santos na Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Sa Jesus minundan ko ang Nicodemus, wala pa yung kasama sa langit, gawas niya itong pinakakitay sa langit ang anak sa langit.
Ingon nga giisa ni Moises dito sa kaminawan, ang bitin nga tumagal ng talutun. Ang anak sa tao, kinahanglan nga isa-usa. Aron ang talan ng buong kaniya, makapatungkol kinatuning walay katapusan. Kaya di mo mapag-aral sa Diyos ang kalimutan, utong nihili, ihatag niya ang kalimutan na aron ang talan ng buong kaniya hindi mamatay, kung hindi makapagpulungan sa kinatuning tayo. Kaya wala kalala sa Diyos ang anak natin sa kalimutan, aron pagsiyo, kung hindi aron pagpapaso. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong buntag kayo sa talan. Adong buntag. Pension kayo ng Suryaha, ako rin nalulugan sa usa sa pamilya sa usa ka pangit. Kunya buti na ko rin share kayo, mga ba kayo, maunang introduction sa pamilya ng buntag. Diya ko may usa ka ulit tao na tagahag na. Ang iyang pangalan Michael. Unya, nagbuwag sila sa Jamuyab. Unya, pagbuwag sila sa Jamuyab, nasakitan yung pag-ayo sa Michael kay bago magkano sila nagbuyab, usap pagkaadlaw, pag-ugma, ibuwagan naman siya. Diyan mautong ang maong batayon, ang maong ulitaw, misakas siya o kanabang hapong kaadyo manibig. Terus po, unya ang iyang magdilikanan, bang kurang magdagpul, mau kung ilang kanto ang kapitan sa ilang barangay yung imo ng kapitan, o yung inan nilang kapitan, kapag buwas mo anak, kay duas mabawas tubi, dikman mo na. Ila Resulya, miyan ko ang kapitan ang tubangan sa tubi, isakan sa mubakang bunsa. Michael, naon ka niya, kay kung munaon ka, tagaan ka na akong isa kalibo. Huwag magyapon na ako ang mong bata. Unya kay nagspirado mo ng mga ginikanan, mitubong girisentro ng yato ngayon, yun nabaki sa ngayon, kaya po anak ko alito sumiwak niya po dinapon kanina patong kadlawan, naud ko na lang buwag niya po dito. Unya, yato na po ng mayor dito sa ilang barangay, unya, inan sa mayor bata. Naud ko doon, kaya kung naud ka, magralbuta, unya tagaan ko ka ng alawan sa simbil. Huwag magyapon nila ang mga ulitaw, huwag magyapon dito sa babaw. Grabe na yung kasakit niya, yung bakit ang ibuwagan siya sa ilang uyab, pinag-uyab sila sa kaadlaw. Kunya, mura magdawan ka ng paglawang ulikanan, apan nyo na lang silingan, at tuwa dito ang paris ng binto, ito sa Miguel Arcangel. Sa mga ito, Ilari Surya, mihat to, mihan nilin sa binto, kung ilang alimamak, ang pinakagwapong paris sa Maruya. Sa katambong na pari, si Kuko Martina, kasi matinga mo, isa mo naman ako. Kunya, ang pari, yan ko dito sa barangay, kunya, wala istorya ng gawa sa bakwa sa pari. Iko ra siya sign the cross, at ubangan sa lugar niya ang bata at sa babaw. Sus, pag-sign the cross sa pari ng siguro. Nagdaling-daling itaw na si Michael. Mura pagdahadlong pinagaranta. Kung pagdahon din dyan, nangutangan ang ijang magdilikan ito. Anong nila magkano na huwag may igawas ng pulong ikan sa bakwa sa pari? Igo naman ito sign the cross. Umiingon sa bata. Ang alma, kaya sa bataw yung munahon ng margangat interpretation at ito, umiingon siya, kung di ka munahon sa lubi, putlong na akong piling. Itong munahon siya, tingnan ang kagamuhanan ang sign of the cross. Daway suon, nga nung nag-isgot mamuniling, kaya karoon tumimbuha kung isa utong ang exaltation of the Holy Cross o ang pagpasilumog sa Santa Cruz o ang pagpasilumog sa Balaan Cross. Unya, ang labing dakong mensahe ni may suon, mao ang dili masunod na tugma sa Diyos alang kanang-kanan. Unya akong timanan nga sa panahon ni Jesus, wag di magunaw-naoy nga ang paglansang sa krus usak kini kadakutan. Kaya naman, kung mag-iskot ang paglansang sa krus, usap ini kasilot na ipahangtang sa mga worst criminals during the time of Jesus. Maunang kalimang Calvary, diinilansang sa Jesus. Usan siya ka, kanabang wargamay na butol. Unya, kapit ni siya sa maling agianan sa mga tao. Ang mga tao na muaki sa mga agianan, ilang makita ang mga kriminal na gilansang sa krus, ang bilig sila malulog. Maunang magsuon, sa panahon ni Jesus,
Kining paglansang sa krus, dili gyud kini usa ka kadaugan sa tawo nga gilansang. Kung dili usa kini ka kadaugan sa tawo nga mao nagsubok nga kanang tawhana ipalansang. Apan ang krus mga igsoon na usa ka simbolo sa kaulaw, usa ka simbolo sa kasapit ug kamatayon, nahimo kining simbolo sa kadaugan. Kaya ngayon nahimo ang simbolo sa kadaugan. Kaya tungod diha sa krus mga igsoon, ipakita ni Jesus ang pinakataas na ekspresyon sa gugma. Ipadayag na siya sa krus ang higit nga gugma sa Ginoo ang kadagutanan. Diha sa paghalad ug pagtahan sa iyang kaugalingong kinabuhi alam sa ating kaliwasan. Maunang sa akong ebanghelyo karong adlaw, giingon diha, kay gigugma pag-ayo sa Dios sa kalibutan ug tungod niini ihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya makabakun sa kinabuhi. Maunang kining mabalanong ta mga igsoon sa theological perspective sa the exaltation of the Holy Cross. Dili ang kawan sa krus mismo mo'y akong ipasigunggan. Ang akong ipasigunggan may igsoon ang makaluwas ng buhat na Jesus, because without Jesus on the cross will be meaningless. Maunang kung ang atong patron sa kapilya, kung Santa Cruz, utangin na ninyong tao na ninyong krus. Kaya kung may tao, diawag siya sa krus, the cross will be meaningless. The cross will remain a wood. Pero kung naa siya sa may igsoon, nagpasabot ka na ang maong krus may igsoon, ang gugma ni Kristo dito sa krus, mao'y naghatag ka natin ng kaluwasan. Ang iyang pagsunod sa kabubuton sa bahan, ang iyang paghatag pagsakripisyo sa ikaw galingon, mao kini nakapausab sa usa ka instrumento sa kamatayon kaulaw ngadto sa labing dakong timaan sa atong kaluwasan. Maunang magkrus kita, ulabay nagsimbahan, magkrus kita. Kaya naman, mao kini ang timaan sa atong kaluwasan. Ikaduha mo punto may sugod. Ang atong gisaulog karon tuha, kung sa ganito, the exaltation of God, Holy Cross, pagpasidumog sa Santa Cruz. Na ang taylanin na celebration, nga may tumudyaton sa krus mga igsoon, nga ako ni pagkabuhaton, itawag na ni pagsimba sa balaan ng krus. Kanong sabi na buhaton? Oy, panahon sa Viernes Santo, pagsimba sa krus, kunya, diha sa pagsimba nato sa krus may igsoon, ang atong gihatagan o gibukaton, ang kasakit o kamatayon na diha sa krus. Maunang panahon sa Viernes Santo, ni aming panahon na naatas kahimong, naatas kasubanan, tungod kay nagsulpong ta o namalandong ta sa kasakit o kamatayon sa Ginoo. Pero karong adlaw may suon, nining kapistahan sa the exaltation of the Holy Cross, ang atong gisaulog, ang atong i-celebrate, ang atong focus, dili ang kasakit o kamatayon ni Jesus, kung dili ang iyang kadaugan ni Jesus diha sa krus. Kita mo sa kalahinan, pagsimba sa krus of the exaltation of the Holy Cross. Kamay na rin ang pieces para lang rin ato masaktan ba kung sa man ang kalahinan ninyo. Unya, magbasa ng tayo na may suon. Asa man nakita na kadaog ang atong Ginoong Jesucristo? Una, kadaugan sa grasya bakit sa salat. Ikaduha, kadaugan sa kinabuhi bakit sa kamatayon. Una, ikatulo may suon ang kadaugan sa kahayag bakit sa kalingit o kadaugan. Arita una sa kadaugan sa grasya bakit sa salat. Nganong minauban ang grasya bakit sa salat? Tungod mga igsoon, diha sa krus, gipas-an ni Jesus ang kabug-aton sa atong mga sala. Gipas-an ni Jesus ang kabug-aton sa sala sa tibok kalibutan. Ug atong timan-an ang sala mao nakapahimulag nato sa Ginoo. Tungod sa atong mga sala, nalayo ta sa Ginoo, our relationship with God kana bang nabuak. Ug pinaagi ni Jesus sa igsoon, iyang ipasipuli ang mga nabuak na relasyon. Jesus, restore our relationship with God. Maunang, dili na tamang nakulipon sa sala. Kaya naman, kaya ang dugo ni Kristo mga igsoon, nga giula niya dito sa krus, nagaulog kini o nagatubos ka na. Maunang naay kadaugan sa grasya, bakit sa sala. Kunya ikaduha,
kaning kadapugan sa kinabuhi bago sa kamatayon. Ang istorya sa kaluwasan ng Igsoon, wa natapos diha sa kamatayon, wa natapos diha sa krus. Kaya naman, human na mamatay si Jesus, after 3 days, kung sa may nitabo. Uy, sa nitabo, diba? Nabanhaw ang atong Ginoo. Sa pagkabanhaw sa atong Ginoo may Igsoon, iyang ginablihan ang kinabuhing dayon alang kanatungkanan. Maunang naay kadahugan sa kinabuhi bago sa kamatayon. Unya katapusan, kadahugan sa kahayag bago sa kilit. Ang kamatayon na Jesus may Igsoon, nagpadayag kini, na huwag gahom sa dakutan way gahom sa kalimpitan ang makapalong o makabuntog sa kahayag sa Ginoo. Kay pinaagi sa kamatayon na Jesus sa krus, ang sala na pasaylo. Death is conquered and love has the final victory. Kaya nga naman, matulpas sa ka-writer ni Hosea, what appeared to be the darkest hour in human history became the brightest revelation of God's mercy. Ang kalimit kuno sa kalibutan diya sa kamatayon ni Jesus may Igsoon, mao kuno became the brightest revelation of God's mercy. Tungod kay gipula na Jesus ang iyang kaugalingong kinabuhi alang sa atong kaluwasan. Ikatulong ang punto ni nga pumiliya, ang exaltation o ang kapistahan sa exaltation of the Holy Cross may Igsoon. Usap kini kapahimudong, kakitang tanan, aduna tay tagsa-tagsa nga krus sa kaugalingon ang inatong basahan. Ang atong krus sa kinabuhi may Igsoon, lain-lain ang daon, o lain-lain ang bugaton, lain-lain ang krus sa kinabuhi. Ang uban siguro, nagpasan ang krus sa balakitan, tungod kay naibati nga kanabang balakitan sa iyang lawas. Ang uban siguro, nagpasan sa krus, sa kawaton o kapubihon, isod yung kayong kinabuhi, isang kahit, isang kutak. Ang uban siguro, nagpasan sa krus sa dili mayong relasyon sa pamilya. Kaya nga naman, tubog kayong pamilya, way kalinaw sa pamilya. Ang uban, nagpasan sa krus sa ilang naw. Ano man, batay? Kung bata mo niyang unaw pa dito, sabi na, bakit bilayin mo iwa, ano bilayin mo iwa na si Sister Rodel? Maulan mo ng pagdawat ka sa usapo, maulan mo na unaw. Lain-lain ang kasinatian ng Igsoon. We have different process in our lives. Pero pinahanglan nga atong inimbasan. Unya, di kita mawag ang pagdaon, taliwala sa mga kanikaminitan ng kadaputan na atong mahinabo o atong nang nahinabo tungod kay kanunay nagubalik nato ang Ginoo. Kay kining atong pagpasidungog sa Santa Cruz may Igsoon, atong giila ang gahom sa Dios nga makapausap kini o makapabalaan kini sa mga krus sa atong kinabuhi. Unang kumbati madayon, when there is God in your heart, there is always hope. And when there is hope, there is always life. At abang di ka mabalaan kung pagdaon diya sa imong kinabuhi. Munang sulog ni Santo Misa, pangutan na kuno imong kaugalingon. Kinsa man ug unsa man ang krus sa imong kinabuhi nga nakahatag og gibugaton og kasakit sa imong kasingkasan. Basin karong panahon na ang krus sa imong kinabuhi mong bata nga perting sa putana, kamay nga nabigil sa puto na. Basin ang krus sa imong kinabuhi, basin imong anak, kaya naman wala ka nga rin eskwela, nagbinuboy. Grade 6 magani, bayag-ulang na. Kung hilig magani ang krus sa imong kinabuhi, ang bangwa may trabaho, ang imong iwatpon. Tungod kay gisod yung kayo sa lusapot, makita trabaho, wag magkakita ang trabaho. Unya na ba may Igsoon? Kasagaran na kagad nato, if we encounter process in our lives, mura-mura ang mga Israelita diya sa unang pagbasa. Unsa may naitabok sa mga Israelita diya sa unang pagbasa? Oy, hindi na mo kanila. Unsay naitabok sa mga Israelita diya sa unang pagbasa? Nagreklamo sila kay Moises, ningon sila, nganong ipatong nga suman kami gikan sa iyang turi, nga hindi sa kami aman. Imo ba kami magpakabatyon diya sa gutom ug kawaw? Gipulaan na kami niining pagkaon na way labi. Huwag man sila gutuman. Kaya nga naman, ang Ginoo nagpadala
bana nga ilang pamunikon ini kabuta ko niya ilang kulitahon niya maway ilang katong sa tibukan daw na ang pagkaon. Pero nga nung mareklamo man ng mga Israelita, mareklamo sila tungkol kay hindi sila gusto mo sa sakripisyo, gusto sila kung kanang sayon o gayakay o gamit na kinabuhi. Kunya sama sa mga Israelita may sugod. Magkareklamo ko ta, muingon ta. Kuya ko dahil yung kinabuyaw, daghan kayo problema pa rin. Ikapoy na pa yung kinabuhi, ulong sa kalusog at kasakit. Unya, mingon dahil ka, Lord, waan yung krus yung ipasan. Lord, kanyang ubanin ang uyakon. Waan yung, kasi mag-aupot na talaga maubah. Waan yung Lord. Pero kanang may isuon ba? Kung atong tanawon, diya sa lahat na mata sa pagtuto, kanya bitaw mo mga huyong ng uyunta, waan niya kung krus yung ipasan na ipagkatan ng Lord. Para na ako sayot na kapagampo, sayot na kapagambuyong, kaya naman. Umabot pa na diya sa Mateo, o diya sa Ebanghelyo sa Mateo, chapter 16, verse 24. Kung kinsa gani ang buot ng sunod ka na, pasano niya ang iyang krus, o musunod ka na. Klaro tataw kaayo nga kinahanglan atong pasano ng atong krus, ug mauna ang matong na Jesus wa sa lingon, pauna ko ang krus sa inyong kinabuhi, kung dili iya ang giingnan nga kinahanglan nga atong pasanon ang atong mga krus sa atong kinabuhi. O nang kung ng imong krus karon imong gagiagas mong kinabuhi, pasana na. Kay ang atong mga krus may suon nga atong gipasan. Kung atong kinipasan inubanan sa dakong pagtuog pagsalig sa Dios, kini nga mga krus ang kinabuhi, magapultul o magdalang kinato ngadto sa kaluwasan. Amen. Palibot. Atong ipadayag na atong pagtuog itang dalan. Nagaluto kami sa Diyos ang laman, ang mga gagawin sa Kanya. Magbukuhan sa langit sa lupa, kung sa kanilang makita o hindi makita. Nagaluto kami sa Diyos sa Kristo, ang bukod anak sa Diyos. Di anak sa mahal sa walang tinatigan, Diyos ikan sa Diyos, kaayat ikan sa kaayat. Mabukod na Diyos ikan sa Diyos sa bukod. Di anak din, umato sa kinaiya sa mahal. Pinahagi na niya kinaiwa ka na. Tungkol din natin mga kaw-aaral sa ating kaluwasan. May tanawag sa ikan sa langit. Sa dalam sa Espiritu Santo na hindi siya pilawas, ikalipalian ng ulan kung talimong tao. Tungkol din natin, pinansan sa suko ni Poncio Pilato, nag-anon siya lumakayang ito. Sa tulad na naman siya pagkuhan ng kasulatan. Isa ka siya sa langit ng talimong sa puto sa mahal. Ubalik sa kanilang ang pagpupun sa mga kuwin sa mga nagay. Terlihat-lihat oleh kekuasaan. Nagatuko kami sa Espiritu Santo ang ito upang maghahapat sa Espiritu. Nagagitan sa samahan sana, bungal sa samahan sana, isimba sa umimaya, isupi pinaami sa mga pagkara. Nagatuko kami sa usan, santo sa tuloy o apostolico na simbahan. Nagailang kami sa pagkakalaga sa kasahibuan sa bansalan. Nagapahagod kami sa pagkabayaw sa mga nanay kung sa kinabuhi sa mga abot ng kalimutan. Mag-amot kita lang sa Diyos sa mahal na nahigong magpapaayon sa kalimutan na inihatang iyong buto ka na ang mga pagkamakayaan na nakapito sa krus. Muhimong kita, pinaami sa kahon sa krus, pamagila kami kung iyong. Pinaami sa kahon sa krus, pamagila kami kung iyong. Nga ang simbahan, linis sa kaibigan, makibato, hangtod magpadaogon ubos sa panalipog sa krus, mag-amot kita. Pinaami sa kahon sa krus, pamagila kami kung iyong. Nga ang katawan sa matagnasan o kultura, makapaglat o kagawasan ng kalina, pinahangilan niya nagbayang sa Diyos, ngadto sa kalikasan, mag-amot kita. Pinaami sa kahon sa krus, pamagila kami kung iyong. Nga sila na nagkarog, nagpaabot sa kaluoy, pasayon sa Diyos, makakapaglat o paglaong diha sa krus ni Kristo, isip dalan nato sa kanilaw, mag-amot kita. Pinaami sa kahon sa krus, pamagila kami kung iyong. Nga ang
pagtuon, makakitang panglaon sa higit na pag-ali, diha sa krus ni Jesus, mag-angkop kita. Pinahagi sa bahong sa krus, pamalihan ng Pilipinas. Ngayon nag-isipon na katulong sa kapuslanon, alam na naman, nangangalago yung tinuka mo. Mabayaw na nga sa akal sa mga santos, mag-angkop kita. Pinahagi sa bahong sa krus, pamalihan ng Pilipinas. Nga sila nga nagkatulungihan ni Kristo, mahinduan sa iyang mga sala, pinaagi sa lugo sa sakripisyo ni Kristo, mag-angkop kita. Pinahagi sa bahong sa krus, pamalihan ng Pilipinas. Alam sa pagpasyon sa pagkabayan ng mga Kristo, magkapunita sa iyo. Pinahagi sa bahong sa krus, pamalihan ng Pilipinas. May pamamahanin ng ilang sa sunod. Ang among pagkakumalaya sa prostituto, ang among mga panguluyog sa talagdayan ng Pilipinas, tungod sa iyong kalukoy, pinaagi ng Kristo ang Diyos. Amen. Kaloob ng Diyos, alam sa pagkakalan. May suot ang mga orang sa Kristo, tawag na sa Diyos ng mahal, magaganda sa Nawala na sa limang sakripisyo bigyan sa iyong mga karoon. Alam sa pagkaya at maya sa iyong kanan. Alam sa usap ng kauslan at sa pagpupulong sa Diyos sa iba. O Ginoo, inihalal niya ang pasahin sa
nagalimutan dito sa altar sa krus, maginong na ganamo sa kanilang sa ipanan, tinamang ipangayo, pinabi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo ang ninyo. Maanaw sabdanin, Ibayaw niyo mga kasing-kasing. amo lang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo na atong Diyos. Santo sa mahal ko sa unhay pagkagawang sa kanya. Amay matawag kayo ng pasalamat kami kanino, kanunay ko sa kadagabi. Kayo ibutan ng nagwasan sa mga tao, malalagay sa tao sa krus. Aron din magatikan ng kamatayan dito sa balik ang tinaguli. Kung aron sa tagas na nagalaw dito sa kahoy, mapunto sa dito sa kahoy sa krus. Pinahagi ni Kristo ang Ginoo, ug busa, uban sa mga anghel ng mga santo sa langit, nagasangyaw ko sa himaya, dulong silang mga hulog ng pag-apit sa Panginoon. Santo sa ikaw, Ginoo, ang lugar sa Talang Santos, ipadala ang iyong Espiritu, ang magsantos ng iyong mga kasa, ang mahimong kinalang ka naman, lalakas ng Diyos Kristo ang mundo. Sa pagpasakit sa iyo ang mundo, ikuha siya ang ipasalamat ka nito, ipigas ang ihagag nini, na sa iyong tinunan o Pinoon. Tawaga ang inyong natanan o kaya. Kaya hindi pa ako lang lawas, na ikutyan alam na ninyo. Sa samang pagkakapos sa kanyang ikuha siya sa taas, ipasalamat na yung usap, mihapag nilinan ko sa iyo ang tinunan, tawagan ini upang lumang mga nagkita nito, kaya hindi mo ang sa mundo, sa pagkukunahay ng sagutan, ang hubungay inaalam na ninyo, kung alam sa kanyang mga tao, araw ng mga sila, mapasayo. Buhatan ini ang paghandong kaya. Kinilang sa Diyos sa pagod. Ang paghanong sa mga ayaw pagpanaw sa Kristo. Nag-aalat ang kanino ang aming para sa kinagulong para sa kawasan. Nagpasalamat ang kanino kung kanino ang iisip na yan. Kaya ang upang
mga lawa sa lawas ng dugo ni Kristo magtayo sa lakas sa Espiritu Santo. Inuuling Ginoo ang iyong simbahan sa titalitan. Ibuha na ang ipagkante sa sukma, upang nilay mo akong Papa, ipagkatigil akong Kristo, kung sa talang ng araw. Inuuling sa mga isupong nilamakay, malaking ng mabalbaw sila, upang talagang mamakay sa iyong kalupin. Dagas na tanan, sa pagsupong sa kahagal sa inunaw, kalupin ang tanan. Ibuha ka mga nilay ng mga akit sa kinakungin tunay, upang maliga ang mga kulay sa Diyos, upang sa Jose ng ubal sa mga apostoles, kung sa talang mga santos, na nagkatupan sa ipagpapun, lakas sa katuligan, ubal kanila ako kawalayon, kung ako kawalayon, pinaagi na sa Kristo, imo na. Pinaagi niya, bagay pinaagi niya, gihapon na kayo magagawa niya, diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang nagbabugang maya, angkot sa kahaguran. Karoon ako niya sa mahalang ng litong ng tulog, na ditutog kaya sa ako, manulog. Amahan namo kaanaas sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, din isayuta maingon sa langit. Kalano namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, awa pasaylo kami sa among mga sala, maingon na nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, og dili mo kami itugyan sa panulay, pinunuan luwasa kami sa dautan. Mga iyong luwasun sa kagawaan, ang aking pamisa ilaw hindi palamunan, ang tinabawal sa kalukuy, mahalaga ng nalunay sa sala, kung may layo sa dalang kasama, samtang nagpaapon kami ang lamunan sa pagbalik na sa Kristo, amon manulunod. Kay imo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo na tinungkas ng mga apostoles, ang kalinaw ng diin ko kaninyo, ang akong kalinaw ng hatag ko kaninyo, ay ang kalinaw ako masalaking bilang pagsakit sa isipahan, kung sibo sa ikabututkon, ang aking kabis ng kalinaw na hinusan, ikaw ang iyong angkot sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, panaakan ninyo.
imaan sa pamaligid sunay ang maladaing bihis. Kordero sa Diyos na nagawagtan sa sala sa kalikutan, kaluhi kami, Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa sala sa kalikutan. Kaluhi kami, Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa sala sa kalikutan, atagi kami sa kalihina. Ini mga Kordero sa Diyos, na nagawagtan sa mga sala sa kalikutan, unahan ang ilaang sa kalihapon sa Diyos.
Kinaamon ko ngayon, pinahagi ng Kristo, among Ginoo. Sa Miguel Arcangel, balik kami sa pagmatan. Panalipin kami bago sa kataputan ng mga mangikas sa yawa. Ang Diyos magpanamunta kaniya. Kami na namuyo ng mapasamin. Kung ikaw ang prinsipe sa kasundaluhan sa langit, pinaagis na rin kong gahon sa Diyos. Magpanaw sa inferno kayo sa tagas, kung sa malautan ng Espiritu na nagtitibot ni kalimutan, kung nagtinuha sa kakakutan sa makalang sa kapapan. San Miguel Arcangel. Pagkakalimutan alam sa mga Panginoon. Pasalamat ang pagkakang ng Diyos, ang naging ibadah, San Jose, ibang mahal na patron sa Miguel Arcangel Luna, at sa silang gayon pinahangin na sibang kapwa. Nagpasalamat ko sa kita sa pangyayon ng nagkahulog sa Santos na Pisa, sa Reverend Father L.L. Galindo. Pasalamat sa kanilang safety, ang atong mga lektor sa Miss Communion Minister, sa atong mga altar boy, o ang atong choir, at silang nasigon tanan, pinahangin masipang kapwa. Nagkaroon na ang atong lista sa atong patron sa Miguel Arcangel para umabot September 28 o 29, Domingo o Lunes. Nagkaroon sa September 6 ang soroy sa atong patron sa mga kapilya o gagawin na magsulod sa September 20 adlang Sabado. Tungkol ni ini, masugod na kita og dawat mga donasyon alang sa mga kasaulugan. Sa pagkakaroon, ano na kita nadawat ng 75,000 nga donasyon, palihog tanawa sa kami sa Facebook sa Miguel Hagna. Karong mahabot September 20 adlang Sabado, magsugod na ang atong novena. Ang Santos na misa magsugod sa alas 5 sa hapon. Ang misa sa Sabado, mga si Father Milton Pilas, Parish Vicar sa Libunan. Ang mga sponsor, ang Barangay Canulaw, care of Barangay Captain Ronnie Cantina, Religious Organizations, San Pio, care of Joel Rosario, BCBP, care of Chris Akran, ICLM, care of Engineer Peter Hamero, Mother Butler, care of Arvancia Acedo, Santo Niño ni Praga, care of Manon Plan, Confradia del Santo Niño, Maricris Zamora, Brooks, As Companies, Hamabea, care of Bernardita sa Ulan, Jimonga, Trigo ni Magna, Trigo ni Julio, care of Anthony Aliscal, GMPCI, care of Brusa Bagagsulod, FCP staff and employees, Mercury Drugstore Family, School, Canulaw Elementary School, faculty and students, choir, St. Joseph, and collectors, Knights of Columbus. Weekly financial report from September 16 to 12, 2025. Sa operational fund, total cash donations, ikabat of 460,702 pesos. Ang total expenses, ikabat of 123,616 para sa Puneco, ikabat of 44,143 ug allowance sumala sa kumbento ug paggasto sa masakon, tubig ug ubang kalamiton sa simbahan. Adunay nabuning pondo ka 499,584 pesos. Sa atong project fund, adunay donasyon ka 1,800 gikan sa musulod. Lapis Family 1,000, Noche Ranyowa 500, Terry and Will 300, walay gasto. Ang balance umabot ng 50,280 pesos. Sa cemetery fund, dunay donasyon ng 3,350, gikan ni Brando Berolino 500, Emilio Rose Cadena 500, Alexa Valeros 500, DPR Alteche 500, Maria Rita Galagala 500, ug Zinaida Manikanon 850. Walay gasto. Adunay nabuning na pondo ng 313,310 pesos.
Sa fiesta donation and other funds, adunay donasyon nga 122,388 gikan sa mga individual nga donor nga naa gipasay sa Facebook 72,500. Noche Randoma 500, Anonymous 500, Donation Box Church 8,238, Paglayo Donation Box 40,650, adunay gasto nga 3,000 para sa mga permit sa Tubia Parade, adunay nagawang pondo nga 189,778 pesos. Sa charity fund, alang sa balay sa Kabos, adunay donasyon nga 500 gikan sa Anonymous donor. Adunay gasto nga 60,000 pagkabuhat ng balay sa Kabos alang sa pamilya ni Ariel Betisha Salas sa Barangay Lugoy. Adunay nagawin nga 266,314 pesos. Pasalamatan taong manhatag og donasyon, pinaagi na sipang papa. Ang mga donasyon na naagipati sa tanging ng bulletin board. Wala na lang pagbago, manilungang tanan, alam sa katapusan ng tanan. Ang iyong manaabalino, Maana sa kanimo. umalalangin ng Diyos ng nagagawa sa tanan, ang mahal ko ng tugang Espiritu Santo. Namalan ng Santos ng Isa, talang nalinaw ni Cristo. Salamat sa Diyos. Majubuntag. Buntag.